ngunit dahil sa dakilang habag at pag-ibig mo sa amin, ikaw, Panginoon, ay nagpakita ng iyong dakilang hustisya at pagmamahal. Kaya nga sa krus ng aming Panginoong Jesus, ay nakita namin, Panginoon, kung paanong nagsama ang iyong katuwiran at ang iyong pag-ibig para sa amin. In the cross of Christ, the justice of God and the mercies of God kissed. At ito po, Panginoon, ang siyang eternal na papuri at pasasalamat na aming sasambitin. Bukod pa, Panginoon, sa samot-saring pagpapalang pisikal, sa pamilya, material, at buhay na sinusustain mo sa amin, ang kapatawaran sa aming kasalanan. At tinawag mo na kami ngayon bilang iyong mga anak. Ito ang dakilang pagpapasalamat ng mga makasalanan at rebeldeng katulad namin. Kaya nga, Panginoon, we are all chief of sinners, and yet, O Lord God, you made us to become children of your kingdom through your Son, Jesus Christ. And in this, we rejoice and we are all forever grateful. Kaya nga, Panginoon, ang mga puso namin ay nag-uumapaw sa kadahilan. Hayaan mo, Panginoon, na ang gratitude na ito ay siyang tumaloy at humamon din sa amin sa pakikinig ng iyong mga salita. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang siyang mangungusap dahil ito sa araw ng pagsamba, kakatagpuin mo ang iyong iglesia. You set this day as your covenantal day na kung saan aabutin mo at inonourish mo ang iyong bayan. Man ang mga kahinaan, kakulangan namin, Panginoon, ito po ay iyong pupunan sa tapat na pangangaral ng iyong salita at sakramento na gagawin namin, Panginoon. Itinali mo ang iyong kamay sa dugo ng iyong bugtong na anak at alam namin hindi mo tatalikuran sapagkat iyan ang paulit-ulit na binabanggit sa lumang tipan. Your steadfast love endures forever. Kaya nga, Panginoon, sa oras na ito, anuman ang kawalan ng pananampalataya, panlalamig namin sa pagsamba, o pagtingin namin sa pagsamba na isang duty lamang, pawiin mo, tanggalin mo. Sapagkat sa araw na ito, Panginoon, lahat ng covenantal blessing na natanggap ni Kristo ay kanyang ibinubuhos sa amin ng tapat sa araw na ito, sa pangangaral ng iyong salita at sa sakramento at pagsamba. Kaya nga, Panginoon, ang banal na Espiritu mo, ang patuloy po naming hinihingi at dinadalangin na siyang mangusap sa amin sa oras na ito, ang kanyang unceasing and active ministry ay patuloy po namin maranasan. And so may this day be a day indeed where you will comfort and encourage your saints and you will conquer sinners. Ang lahat po, Panginoon, ng dalangin na ito ay sa pangalan lamang ng aming Trinidad na Diyos. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na, mga kapatid, at pinili po natin si Brother Yesen sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Isang magandang araw po ng Panginoon sa ating lahat. Nawa ay pagpalain ng Panginoon ang ating pangangaral ng Kanyang salita. Alam po natin na significant ang buwan ng Oktubre, lalong-lalo na po sa mga Protestant and Reformed churches kung saan ipinagdiriwang natin ang Reformation Month. We know the history. Martin Luther nailed his 95 Theses to the church castle of Wittenberg noong pong October 31, 1517. Martin Luther always wanted to seek the approval of God. Pero dahil mali yung understanding niya or kulang, na nilimitahan niya yung understanding niya sa righteousness ng Panginoon, sa kabanalan lamang na nagpaparusa ang Diyos ng makasalanan, at hindi niya nakita yung righteousness na ito ay ibinibilang, ang naging bunga nito kay Martin Luther ay takot. Dahil alam ni Martin Luther ang kaniyang sariling mga nagagawang mga kasalanan. In the summer of 1505, nag-travel yung family ni Luther, binata pa siya that time, sa Mansfeld,
At dito ay naka-experience sila ng malakas na thunderstorm. At naisip ni Martin Luther, takot na takot si Martin Luther doon sa kulog, dito sa thunderstorm na ito, at naisip niya na yun ay hatol sa kanya ng Diyos. At nag-pray si Martin Luther, ang sabi ni Martin Luther, "Help me, Saint Anne, and I will become a monk." Si Saint Anne po, ito yung patron saint ng mga miners. Dahil miners yung tatay ni Martin Luther, ito lamang yung kilalang mediator ni Martin Luther, si Saint Anne. Takot ang ibinunga kay Luther ng maling pagkaunawa kung paano ba natin makukuha ang approval ng Diyos at paano tayo ibibilang na matuwid sa kanyang harapan. At alam po natin, and the rest is history, pinatunayan ni Martin Luther na ang approval ng Diyos sa atin, tayo ay magiging katanggap-tanggap lamang sa Diyos sa pamamagitan lamang ng katuwiran ng Panginoong Hesukristo. At kung ito po ay, nahihirapan ako, wait lang po. At kung ito po ay totoo sa pag-aaring ganap o sa pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos, totoo rin po ito sa ating ministeryo. Ang pangunahin dapat na sinasagot ng isang iglesia ay kung paano ba malulugod ang Diyos sa ating mga ginagawang mga ministries. Na hindi ito imbento, kundi ang Diyos mismo ang nagtakda kung paano natin siya bibigyan ng kaluguran. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. Babasahin ko po sa wikang Filipino. 1 Thessalonians 2, 1-4. Sa version po ng Filipino, verse 1, "Kayo mismo ang nakakaalam, mga kapatid, na ang aming pagdating sa inyo ay hindi nawala ng kabuluhan. Bagaman nagdusa na kami at inilepusta sa Filipos, tulad ng inyong nalalaman ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking pagsalungat. Sapagkat ang aming pangaral ay hindi mula sa pandaraya, ni sa karumihan, ni sa panlilinlang, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng ebanghelyo, ay gayon kami nagsasalita. Hindi upang bigyang lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso." Ang iglesia po na ito sa Thessalonica ay naitayo ni Apostle Paul sa kanyang second missionary journey. At yung pong detalye ng mission na yon ay mababasa nyo po sa Acts 17 verses 1-9, kung saan nangaral doon sila Apostol Pablo. And the primary theme of this epistle is the second coming of Christ as a motivation for perseverance. Nire-remind ni Apostle Paul dahil may mga false teachers na nakapasok sa iglesia na ito na nagtuturo na wala ng second coming o nangyari na yung second coming. Kaya pinapatunayan ni Apostle Paul na motivation yung second coming for perseverance. 1 Thessalonians 3, 12-13. "At naway palaguin at pasaganain kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, gaya naman namin sa inyo. Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal." So nire-remind, ini-encourage ni Apostle Paul ang iglesia na ito na muling babalik ang Panginoong Hesukristo at ito ay maging motibasyon sa ating pagpapatuloy. At sa chapter 1 po, pumapatungkol po ito sa pagpapasalamat ni Apostol Pablo sa Diyos dahil sa pagpapatuloy nila sa pananampalataya, verses 2 and 3. Ipinapakita niya na ang katapatan ng kanilang paglilingkod ay nakaugat hindi po sa kanilang sariling lakas,
kundi yung katapatan, yung faithfulness ng kanilang paglilingkod ay nakaugat sa mga pagpapala ng kaligtasan. 1 Thessalonians 1 verse 4, yamang aming nalalaman mga kapatid na minamahal ang pagkahirang sa inyo. So yung faithfulness ng iglesia na ito ay dahil sa kaligtasan na kanilang tinanggap. Ipinapakita rin po dito ni Pablo na ang kanilang pangangaral ay hindi sa kapangyarihan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. So, pinapatunayan dito ni Pablo na yung kanilang pangangaral ay sa kapangyarihan ng Diyos. At sa mga katotohanan ito ng chapter 1 na ang kanilang faithfulness ay sa Panginoon, ang kanilang pangangaral ay sa kapangyarihan ng Diyos. Sa katotohanan ito, sinabi ni Pablo sa ating pong pag-aaralan, verse 1, kayo mismo ang nakakaalam mga kapatid, ng aming pagdating sa inyo ay hindi nawalan ng kabuluhan. Ipinapakita po dito ni Pablo na hindi naman siya nagmamayabang. Dahil nga sa chapter 1, in-establish niya na lahat ng mga blessings, faithfulness, preaching, ay galing sa kapangyarihan ng Diyos. So hindi po siya nagmamayabang dito dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ang biyaya na nagligtas ay kanilang naranasan. Lahat ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Panginoon. Verse 6, 1 Thessalonians 1 verse 6, at kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Kaya ang sinasabi ni Pablo, hindi nawalan ng kabuluhan ang kanilang pagdating dahil sa kapangyarihan ng Diyos, tinanggap nila ng may kagalakan ang salita ng Diyos. Kailangang sabihin po ni Pablo, i-remind sa kanila na hindi sa kanilang sariling lakas ang kanilang pangangaral dahil po may mga maling mangangaral na kume-question sa kanilang motibo sa pangangaral. Dahil ang paninira na ginagawa nila sa mga mensahero, napakatalino ng mga false teacher na ito. Ang unang inaatake nila ay yung credibility ng mga apostles. At kapag na-debunk na nila nasira na nila yung credibility ng mga apostles, ito ay pagkasira na rin ng daladala nilang mensahe. Kaya ang ipinapakita po dito ni Pablo na ang katapangan, ang kanilang katapatan sa ministeryo ay hindi nagmumula sa kagustuhan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. At ito po ang pinakakaaway ng Ebanghelyo ngayon, na ang mga ministeryo na nagtatago sa pangalan ni Kristo, subalit ito ay nakasentro sa mga felt needs ng mga tao. Ang pagbibigay ng emphasis sa pamumuhay, karangyaan ng pamumuhay ng mga leaders, pagiging cool ng mga leaders, kasikatan ng mga mangangaral. Nakipag-fellowship po ako last night sa ibang members sa San Pablo, at yung pong isang member doon ay galing lamang sa Canada, at yung church doon na inaatinan niya ay in-invite ang isang celebrity preacher. Kilala niyo to malamang, di ko na po sasabihin yung pangalan. First hand na sinabi ng church, nung pumutok na yung kasalanan, 5-star hotel yung request. And yung flight sa airplane ay talagang business class. Doon pa lamang, pinag-uusapan namin, doon pa lamang, while may faithfulness doon sa preaching, pero yung mga ganong mga actions is man-centered pa rin. Ngayon, we identify ministry sa karangyaan ng buhay ng mga leaders, kasikatan ng mga ngaral, kasagutan sa mga makalamang pagnanasa ng mga dumadalo. Subalit, napakalayo po
ng sinasabi ng ating mga talata. Makikita po natin ang kanilang motivation, ang kanilang ginagawa. Sa time na ito ay rampant yung persecution. Ang kanilang gustong mangyari is not to please men, but to please God. Verse 2, "But though we had already suffered and been shamefully treated at Philippi, as you know, we had boldness in our God to declare to you the gospel of God in the midst of much conflict." Ang boldness nila ay hindi sa kanilang kakayanan, sa kapangyarihan ng tao, sa kayamanan ng tao, sa kasikatan ng iglesia, kundi yung boldness ng mga apostles. Sabi ni Pablo, in our God. Verse 4, But just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak, not to please man, but to please God, who tests our hearts. Yan po yung gusto ko pong maging test sa ating mga ginagawang ministries. Ang una dapat nating sagutin ay kung ang Diyos ba ay nalulugod sa ating mga ministries na ginagawa. Ito ba ay nakasentro sa ating Diyos na banal? Yun yung root, foundation ng pangangaral nila, ministeryo nila Pablo. May boldness sila in our God, because they were approved by God. So lahat ay nakasentro sa Panginoon. At yung last, but to please God. Lahat ay para sa Panginoon. At dyan po nagsisimula ang lahat ng tamang pangangaral ng Ebanghelyo, tamang pagmiministeryo, kung tayo palagi ay nagsisimula kung sino ang Diyos, kung paano natin bibigyan siya ng kaluguran. Kaya po ang mensahe po natin for this morning, ang totoong ministeryo ay nakasentro sa Diyos na makapangyarihan, na ang layunin ay bigyan ng kaluguran ang Diyos, hindi ang tao. O ang faithful ministry ay nakasentro sa Diyos na makapangyarihan, na ang layunin ay bigyan ng kaluguran ang Diyos, hindi ang tao. Faithful ministry is centered on the Almighty God, whose sole purpose is to please God, not man. Yan po yung priority ng isang iglesia. Hindi po i-please ang mga tao, hindi i-please ang community, but to please God. At lahat ay magte-take in the right place. Dalawang bagay po ang ating titingnan sa mga text na ito. Una, a ministry with boldness in God. So nasa text po yan. Ikalawa, a ministry approved by God. So sinabi rin po pareha siya ni Apostle Paul. So first point na pwede po nating makita dito, first thing, katapangan sa Diyos or a ministry with boldness in God. Ayun po yung sabi sa verse 2. Bagaban nagdusa na kami at inilapusta sa Filipos, tulad ng inyong nalalaman ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang Ebanghelyo. So ang sinasabi ni Pablo, in the midst of persecution, affliction, sila ay naglakas ng loob na ipangaral ang Ebanghelyo dahil sa Diyos. Ang binabanggit po dito ni Pablo na sila ay nagdusa at inilapusta sa Pilipos ay mababasa niyo po sa Acts 16 kung saan sila ay nakulong dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. At diyan po, yun yung binabanggit niyang account, ma-check niyo po sa Acts 16. At after ng Acts 16, tumakas po sila. Pagkatapos nilang makulong sa Filipos, sila naman po ay nangaral sa Thessalonica. Binanggit rin po doon yung passage na yon na ipinangaral nila ang salita ng Diyos sa napakalaking pagsalungat.
At ang immediate na binabanggit po dito ay mababasa po natin sa Acts 17. Kapag binasa niyo po yung Acts 17, 1-9, dito po ay may mga nanampalataya kasama si Jason. At dahil sa pananampalataya ni Jason, kinaladkad siya ng mga nagpe-persecute sa kanila. Pero gusto ko pong bigyan natin ng pansin sa mga talatang ito, sa kabila ng paghihirap nila, persecution, maaari po silang mapatay dahil sa kanilang pangangaral, nagawa nila ito dahil, sabi niya, naglakas loob kami sa ating Diyos. We had boldness in our God. Makikita po natin dito na ang katapangan nila upang ipahayag ang ebanghelyo ay hindi dahil, marami naman pwedeng magtanggol sa amin. Maganda yung airplane na sasakyan ko. Mayaman naman yung church na kahit kami ay makulong, may pampiyansa, kaya okay lang kahit makulong. Hindi ganun yung reasoning ni Apostle Paul. Ang sabi niya, they had boldness in God. So, gusto kong makita muna natin dito sa first point, bakit ganun yung confidence ni Apostle Paul? Who is this God? Again, sa pangangaral niya sa Acts 17 sa Areopagus, sabi ni Apostle Paul, the God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Yung Diyos na ipinapangaral na kung saan confidence ang mga apostol, ito yung Diyos na hindi kailangan ng paglilingkod ng mga tao. Siya ang may gawa ng lahat at siya yung nagsusustain ng buong universe. Isaiah 40 verse 12, sino ang tumakal ng tupig sa palad ng kanyang kamay at sumukat sa langit ng sa pamamagitan ng dangkal at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang ng mga bundok sa mga timbangan at ng mga burol sa timbangan. Ang sinasabi dito ng Isaiah, sino ba yung di ba yung pag tayo ay, nakaka-relate po tayo dito mga Pilipino dahil tayo ay may tabo sa ating mga comfort room, tumakal. Ganun yung language dito na sa picture ng creation, ang Diyos ang parang tumakal lamang nung dagat sa sobrang makapangyarihan ng Panginoon. Isaiah 40 verse 28, hindi mo ba nalalaman, hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ang walang hanggang Diyos na lumikha ng mga dulo ng lupa. Hindi siya nangihina o napapagod man, walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. So ipinapakita dito ng salita ng Diyos na ang Diyos na ito na sinamba ng bayan ng Israel at sinasamba ng mga apostol at sinasamba natin ngayon ay ang makapangyarihang Diyos na hiwalay sa kanyang creation, bagamat kasama rin, pero pinapakita po dito yung creator-creature distinction na napakalayo ng agwat kapag pinag-usapan yung kalikasan, katangian ng Diyos. Hindi matatarok ang kanyang kaunawaan, hindi siya napapagod, hindi siya nadaragdagan, hindi siya mababawasan, hindi siya nagbabago. Ganyan kamakapangyarihan ang Diyos na sinasamba nila Pablo. Kaya ganun na lamang ang sinabi ni Pablo, they had boldness in God. They had boldness in this Almighty God. Ito ang Diyos na binabanggit ni Pablo na nasa kanilang panig. At dito siya kumukuha ng kalakasan sa kabila ng kanilang mga paghihirap. Kaya kahit sabihin ni Pablo, in the midst of so much affliction, they had boldness in God. Kaya po ang point po natin, the Christian ministry is centered not on the strength and the ability of humans, but on the Almighty God. So ang isang kalugod-lugod na ministeryo ay hindi po nakabase sa kakayanan ng ating pagbibigay.
sa kakayanan ng ating magagandang ministeryo. While importante yun, pinipreach din natin na mag-excel tayo sa giving, mag-excel tayo sa ating mga callings, but ultimately speaking, ito ay hindi po nakasentro sa ating mga ability, hindi po nakasentro sa ating mga kakayanan, but primarily on the Almighty God. Sa isang iglesia na binubuo po ng mga makasalanan, may iba't iba tayong pananaw, may iba't iba tayong kultura, may iba't iba tayong mga gusto. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nagbubuklod sa atin, ay matagal na po tayong naghiwa-hiwalay. Ang kapangyarihan lang ang bumubuklod sa isang iglesia na punong-puno ng mga makasalanan na itinuring na matuwid. Pero ang kapangyarihan lang lamang ng Diyos ang bumubuklod sa atin. At sa ating pong mga ministeryo, isang mabuting balita para sa atin na ang katagumpayan ng mga ministries natin ay hindi po nakasalalay sa atin. Dapat po, kapag po tayo ay mga may ministries na hinahawakan, isang comfort na paalala sa atin na ang lahat ng ginagawa natin ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang ministeryo na nakasentro sa ating mga abilidad, nakasentro sa ating lakas, nakasentro sa ating kakayanan na ibigay, yan po ay nakakapagod. Nakakapagod ang ministeryo na nakasentro sa ability ng tao. Kaya ang paalala po sa atin dito ni Pablo, sa lahat ng ating paglilingkod sa Diyos, ang ating kapahingahan, kalakasan, ay sa katotohanan ng ang makapangyarihang Diyos na ito ay nasa panig natin dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Tayo na dating mga kaaway, subalit dahil kay Kristo ang Diyos ay nasa panig natin. And great comfort po yan sa ating mga ministries, na hindi po ito nakadepende sa iisa lamang na tao o sa galing ng mga mangangaral, kundi sa biyaya at kapangyarihan lamang ng Diyos. Nabanggit ko po si Martin Luther as show lang ng respect sa Reformation Month. 1546, nag-travel po si Luther and si Justus Jonas. Ito ay naging disciple niya. Sila po ay bumalik doon sa province or bayan ni Luther sa Eisleben. Pero ang panahon po na ito ay sobrang tagyelo at nagsulat si Luther kay Katie na hindi maganda ang panahon. Yung kanyang room doon, yung kanyang tinutuluyan doon ay parang sirasirang bahay na meron pang event doon na untik na siyang mahulugan ng isang bato na kasing laki ng pillow. So, nagsulat si Luther sa kanyang asawa na hindi maganda yung panahon dito, masyado yung yelo, malakas yung hangin. And Luther was severely ill, may sakit din siya. Ngayon, nag-reply si Katie na full of worry. Punong-puno ng anxiety yung kanyang asawa na si Katie, na takot siya na baka mamatay na si Luther. At sumagot po si Martin Luther kay Catherine Bonbora. Sabi ni Luther, medyo harsh lang, siguro dahil sobrang theologian ni Luther. Pero ito yung sinabi ni Martin Luther kay Catherine Bonbora, I have a caretaker who is better than you and all the angels. He lies in the cradle and rests on a virgin's bosom. And yet, nevertheless, he sits at the right hand of God, the Almighty Father. So makikita natin dito na yung life ni Martin Luther, bagamat naging prominent siya as a key figure in the Reformation, pero yung kanyang trust, while nakakatulong yung kanyang asawa, malaki yung naiambag ni Catherine Bonbora sa
advance ng Reformation, pero yung ultimate trust ni Martin Luther is sa Panginoon. At after this, 11 days after yata, namatay na si Martin Luther. Ito na rin po yung last letter, mayroon ding sulat si Luther na sermon niya, namatay na po si Martin Luther nung 1546. Pero ang makikita po natin sa life ni Martin Luther, while napaka-underrated nung Reformation, yung turo ng Biblia, ang pinanghawakan ni Martin Luther ay ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Mark 13:45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Hindi kailangan ng Panginoon ang ating service. Sinabi ng Acts 17 na binasa natin, He is not served by human hands. Sa kabaligtaran pa nga, ang Diyos ang unang naglingkod sa atin. Never kinailangan ng Diyos yung service natin. Anong sabi doon? Naparito ang anak ng tao hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At yung paglilingkod na yun ay ang pagbibigay niya ng kanyang sariling buhay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, yung motivation sa ministry, while we preach na mag-excel tayo in our different ministries, dahil tandaan din natin na ang ministry and worship are not mere compliance, na mag-comply ka lang sa mga bare minimum. We preach na mag-excel tayo sa lahat ng mga ito, pero ultimately speaking, hindi po kailangan ng Diyos ang ating service. Never po tayong mag-take pride sa mga ability natin, sa mga kakayanan natin, sa mga gifts natin. Never kinailangan ng Panginoon ang service natin. Ang unang naglingkod sa atin ay ang Diyos mismo sa pamamagitan ng Kristo. Kaya ngayon, tinatanggap na ng Panginoon ang mga imperfect services natin dahil sa Panginoong Jesus. Kaya mauna po, napaka-basic, sa pagsisimula ng mga ministry na ginagawa natin, lagi tayong magsimula sa Diyos at sa Ebanghelyo. Kaya ang challenge po sa atin, our service to God must be motivated by the power of God and the gospel. Lagi pong magsimula tayo kung sino yung pinaglilingkuran natin at sa biyaya lamang ng Ebanghelyo. Dahil kalimitan, kapag hindi tayo nagsimula sa Diyos, hindi tayo nagsimula sa Ebanghelyo, kalimitan ng ating mga paglilingkod ay hindi nakasentro sa Diyos at sa mga panahon na convenient lang sa atin. Madalas, naglilingkod tayo dahil free tayo, okay yung time natin, pero kapag may challenge na, si Pablo, matindi yung challenge nila Pablo, kahit in the midst of great affliction, ipinangaral nila, nagministeryo sila, tayo. Naglilingkod tayo sa mga panahon na maluluwag lang ang ating mga schedule. At minsan, malungkot na katotohanan, yung Sunday pa yung sinasacrifice natin, pero hindi natin masacrifice yung mga work natin. I think si Paul Washer yung nagsabi, bakit yung Sunday, yung laging first option na isacrifice natin kapag busy yung schedule. Kapag may kailangan tayong ayusin. Sukatan po yan ng motibasyon. Ano ba yung motivation natin? To please God or to please man? At dito po tayo pupunta sa ating second point, a ministry approved by God. Pagkatapos sabihin po ni Pablo na naglakas loob sila dahil ang Diyos ay makapangyarihan, they had boldness in God. Sabi niya sa verse 3,
sapagkat ang aming pangaral ay hindi mula sa pandaraya, ni sa karumihan, ni sa panlilinlang. Nabanggit ko po kanina na may mga false teachers na naninira sa motive nila po, Apostle Paul. Pinagbibintangan sila na ang kanilang motibo ay mga pansarili lamang. So pinagbibintangan sila na sila ay mga greedy, sila ay nagpipreach for their advancement. Kaya po mula verses 5 hanggang 12 ng 1 Thessalonians 2, pinatunayan ni Pablo na totoo ang pag-ibig nila sa kanila, na ang motibo ay para sa kanilang ikalalago sa pananampalataya at para pa rin sa kaluwalhatian ng Diyos. 1 Thessalonians 2 verse 10, kayo'y mga saksi at pati ang Diyos kung gaano kadalisay, matuwid at walang kapintasan ang inasal namin sa inyo na mga mananampalataya. So, pinatunayan na nakita nyo kami na dalisay, sincere yung aming pagmiministeryo sa inyo. Maaaring ang binabanggit po ni Pablo dito na mga naninira sa kanila ay yung binanggit niya sa 2 Thessalonians 2 verse 2. Sabi ni Pablo, na huwag kayong madaling matinag sa inyong pag-iisip at huwag din namang mabagabag sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin na para bang dumating na ang araw ng Panginoon. So may kumakalat na letter na parang galing daw sa kanila na natapos na yung second coming. Maaari na ito rin po, itong mga taong ito, yung mga nagka-character assassination kila Pablo. Kaya pinatunayan ni Pablo na ang kanilang pangangaral ay hindi mula sa pandaraya at panglilinlang. Ang inuna ni Pablo ay hindi niya sinabi na, nakita niyo na sincere kami, pero yung point ni Pablo, nakasentro pa rin sa Diyos. Sabi niya, verse 4, kung paanong kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng Ebanghelyo ay gayon kami nagsasalita. Hindi upang bigyan lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Ang sinasabi ni Pablo, walang bigat yung paninira sa kanila na sila ay nanlilinlang, pansarili yung kanilang motivation. Ang sinasabi dito ni Pablo, minarapat ng Diyos na sila ay ipangaral ang Ebanghelyo. At sabi niyo noon, hindi namin kailangan maglinlang, hindi namin kailangan maging greedy, dahil hindi namin binibigyan ng kaluguran ng mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. Ipinagtatanggol po dito ni Pablo ang pagiging apostol nila, na ang kanilang pagiging apostol ay galing mismo sa Diyos. Ito po yung binasa ni Deacon Aaron sa 1 John 1 verse 1 to 4, chapter 1, 1 to 4, kung saan pinapatunay ni John na nahawakan nila ang Panginoong Jesucristo, narinig nila, nakasama nila, dahil parehas yung ginagawa ni Pablo dito at ni John na pinapatunayan nila yung pagiging totoo ng kanilang pagiging apostol. Kailangan po nilang gawin ito hindi para magmayabang, hindi sila nagmamayabang, kundi para maipakita na totoo ang daladala nilang mensahe. And even yung pagdidefend nila sa kanilang sarili, ang motivation pa rin noon, dahil nga yung sinabi ko kanina, kapag sinisira yung character ng preacher or ng apostle, sira na rin yung mensahe. So para pa rin sa mensahe. At sa talatang ito po, may dalawang bagay na ipinapakita. Una po, ang kanilang ipinangaral ay galing mismo sa Diyos. Sabi doon, kung paanong kami minarapat ng Diyos na pagkatiwalaan ng Ebanghelyo, ay gayon kami nagsasalita. Ibig sabihin, yung author ng ipinapangaral ng mga apostol, sabi doon, ipinagkatiwala sa kanilang ebanghelyo at
doon lamang limitado ang kanilang ipapangaral. Ikalawa, ang kanilang pangangaral, ito ay nakasentro sa Diyos at hindi sa tao. Sabi ni Pablo, hindi upang bigyan lugod ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri sa aming mga puso. So makikita niyo po dyan yung napaka-basic na principle sa ministry. Ang ministeryo ay nakabase sa salita ng Diyos at ang motivation ay bigyan ng kaluwalhatian at kaluguran ang Diyos. So ang point po natin, the ministry that is pleasing to God is one that is in accordance with the Word of God, with the aim of bringing pleasure to God rather than to man. Ang ministeryo na kalugod-lugod sa Diyos ay kung ito ay naaayon sa salita ng Diyos na ang layunin ay bigyang kaluguran ang Diyos at hindi po ang mga tao. Makikita niyo po dito yung prinsipyo ng sola scriptura na lahat dapat na ginagawa ng mga mangangaral, ng mga ministry, gaano man ito ka-practical, either ito ay implied or explicit sa Scripture. Ito po ang kamalian ng maraming modern churches. Ang kanilang ministeryo ay para lamang sa mga pangangailangan ng tao. Dahil gusto nilang dumami, ang kanilang pangangaral is to please man through entertainment, music. At dahil ayaw nilang makasakit, wala nang pangangaral sa kasalanan, wala nang pangangaral sa kabanalan. Naalala ko po si Joel Austin, in-interview siya ng isang reporter na si Tracy Smith, na ang tanong, bakit hindi na siya nagpipreach ng hell? Tinanong ni Tracy Smith si Joel Austin, at ang sagot ni Joel Austin, people already feel guilty enough. They are not doing what they should, raising their kids. We can all find reasons. So I want them to come to Lakewood or our meetings and be lifted up to say, you know what? I may not be perfect, but I'm moving forward. I'm doing better. And I think that motivates you to do better. So yung motivation daw for Joel Austin is kilitiin lamang yung mga tenga ng kanyang mga hearer. At kapag nakiliti niya, napaganda niya yung pakiramdam ng mga tao, ay okay na. Kaya ganito po ang naririnig natin na mga pangangaral sa maraming iglesia ay dahil kinalimutan na nila ang Diyos ng Biblia. Kung ano ang Diyos, kung sino ang Diyos, at ito yung Diyos na banal. Kaya sasagutin ko si Joel Austin, sasagutin ko sa pamamagitan ni Paul Washer. Sabi ni Paul Washer, you may say, God doesn't hate anybody, God is love. No, my friend, you need to understand something. Jesus Christ taught, the prophets taught, the apostles taught this, that apart from the grace of God revealed in Jesus Christ our Lord, the only thing left for you is the wrath, the fierce anger of God because of your rebellion and your sin. Makikita nyo yung malaking pagkakaiba ng sagot ni Joel Austin sa pangaral ni Paul Washer na nagsimula siya sa kabanalan ng Diyos. Kung may kinakausap po ako dito na wala ka pa kay Kristo at umaasa ka sa sarili mong lakas para makuha ang pabor ng Diyos, common cliche ngayon na kaya ako pinagpapala ng Diyos dahil mabuti akong tao. Napaka-common na cliche yan ngayon. Tama na yun ay galing sa Diyos, pagpapala ng Diyos. Pero kung ganyan ang iyong mentalidad na dahil ikaw ay mabuting tao, ito ay magdudulot lamang sa iyo ng kapaguran. Again, hindi kailangan ng Diyos ang service natin
At kung ikaw ay wala pa kay Kristo, kahit gaanong service ang gawin mo, ibigay mo ang sarili mo, ipasunog mo ang sarili mo, ibigay mo lahat ng sweldo mo sa simbahan, pero kung wala ka pa kay Kristo, hindi ka pa rin tatanggapin ng Diyos. At kung mayroon din dito na mas mahalaga kung anong sasabihin ng mga tao kaysa Diyos, ngayon po, we are people pleaser. Kaya tayo nananamit, kaya tayo gumagawa ng mga bagay ay dahil naghahanap ang mga tao sa validation ng mga tao. Ito kapatid, ito kaibigan ang mensahe ng Panginoon. Ang una mong isipin ay hindi kung tatanggapin ka ba ng boss mo, tatanggapin ka ba ng mga kaibigan mo, or kung sino man ang tatanggap sa'yo. Mas una mong isipin, kaibigan, kung ano ang sasabihin sa'yo ng Diyos. Kapag nasa hukuman ka na ng Diyos, anong sasabihin ng Diyos? Ibibilang ka na matuwid at tatanggapin ka lamang ng Diyos sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung mayroon dito na hindi ka pa nananampalataya kay Kristo, ito ang hamon ng Ebanghelyo. Hindi ka masesave sa pagsiserve mo, sa pagbibigay mo, sa pagdalo mo sa simbahan. Ang tanging paraan upang ikaw ay ituring na matuwid, ibilang na matuwid ng Diyos, ay dahil lamang sa katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Tama si Martin Luther na ang Diyos ay banal. At ang katotohanan na ang Diyos ay banal ay isang masamang balita sa isang makasalanan. Kaya sa first part, tama si Luther, kaso yung hindi niya na-realize agad, pero yung righteousness, kabanalan ng Panginoon ay hindi lang limitado ng Diyos ay banal. Ang katuwiran na ito ay ibinibilang ng Diyos kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, pagtiwalaan mo ang Panginoong Hesukristo, hindi ang iyong abilidad, hindi ang iyong mabuting gawa, kundi ang katuwiran, ang biyaya lamang ng Panginoong Hesukristo ang pagtiwalaan mo. Sa atin naman pong mga mananampalataya na bilang isang iglesia, kung kagaya ng Thessalonian Church, sila ay naglilingkod dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang kanilang paglilingkod ay dahil sa kapangyarihan. Ang sustenance nila in the ministry, yung faithfulness nila ay galing lahat sa Panginoon. Bilang isang iglesia, ang maging tugon nawa po natin, ang pasalamat natin, ay ang katapatan rin sa mga ministeryo ng salita ng Diyos na nakasentro kung sino ang Diyos. Very basic. Ang iglesia, gaano man ka-practical, gaano man ka-technical, administration, issue ng finances, dapat lagi ang sukatan ng mga desisyon natin ay ang salita ng Diyos. Again, Martin Luther, nagtiwala siya sa Panginoon noong sa Diet of Worms, kung saan pinagre-recant siya sa kanyang Protestant belief na gusto siyang pag-recant ng church. Pero ang sabi ni Martin Luther, famous quote po ito, "Unless I am convinced by scripture and plain reason, I do not accept the authority of popes and councils because they have contradicted each other. My conscience is captive to the word of God. I cannot and will not recant anything, for to go against conscience is neither right nor safe. So help me God. Amen." Para kay Martin Luther, hindi niya bibigyan ng kaluguran ng mga popes ang council kung wala na salita ng Diyos ang kanilang sinasabi. At kahit sino pang tao ay pwede nating questionin, ang sukatan natin ay ang salita ng Diyos. We are servant of God. Hindi po tayo servant ultimately ng mga tao. Kaya ang mga ginagawa po dapat natin sa iglesia ay dapat naaayon sa salita ng Diyos. Especially, kasama po dito yung mga nangunguna sa iglesia.
ang mga nangangaral sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga po na i-maintain natin yung discussion natin every lunch. Kasi dyan, hindi natin sinasabi na untouchable yung mga mangangaral. You can criticize us. Of course, unhealthy naman pag lagi kayo nagkikriticize, but you can ask question. Hindi po malusog ang isang iglesia kung hindi pwedeng questionin ng pastor sa kanyang mga pangangaral. Ito po ay tyrannical at hindi po ito ang naaayon sa salita ng Diyos. Yung authority po ng mga mangangaral ay hindi po intrinsic sa kanila or natural sa kanila. Ito ay derived lamang sa otoridad ng Panginoong Hesukristo sa kanyang salita. Kaya kapag may question kayo, may doubt kayo sa aming mga pangangaral, very free na magtanong kayo, mag-clarify. At yan po yung ginagawa natin every lunch break. And very healthy po yan sa isang lokal na iglesia na ang mga mangangaral ay pwedeng tanungin. Healthy discussion. Uulitin ko po, hindi po malusog ang isang iglesia if untouchable at may bulletproof ang pastor sa criticism. Ganyan po yung mga Pariseyo. Ang gusto lang marinig ng mga Pharisees ay mga good things. Yun lang yung gusto nilang marinig. Kaya po isang test ng genuine ministry is able ka to receive criticism and answer back with humility and kasama ang salita ng Panginoon. Hindi po tayo para i-down yung mga minister, mataas po ang paggalang natin, pero ang allegiance natin ultimately sa Panginoon at sa Kanyang salita. At dapat din, ang isang tugon naman ng iglesia, kung ang pastor, ang mga mangangaral ay tapat sa salita ng Diyos, need po tayong mag-submit. Not primarily sa pastor or sa mga ministers, but to God, kung faithful sila sa kanilang mga pangangaral. Kaya po ito nawa ang ating maging sentro ng ministeryo, hindi ang ating abilidad, hindi ang ating kakayanan, hindi ang ating free schedule, kundi unahin natin ang Panginoon na motivated sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa reminder kung saan sinabi ni Pablo na they were approved by God, they had boldness in our God. Salamat po dito sa reminder na ito po yung dalawang katanungan na dapat naming masagot bilang isang iglesia, bilang mga ministers. Kung kami ba ay mga ministers na pleasing sa'yo, approved sa'yo, ito po dapat ang aming mga masagot. At salamat po rin sa katotohanan na hindi nyo po kailangan ng aming service, kundi ang Panginoong Hesukristo muna ang unang naglingkod upang maging katanggap-tanggap ang aming mga paglilingkod. Salamat at hindi nyo lamang po kami iniligtas, hindi nyo lang kami itinuring na mga sariling anak, kundi isinama nyo pa po kami sa isang napakadakilang gawain ng pagtataguyod, pag-advance ng inyo pong kaharian. Hindi po kami karapat-dapat dito, hindi po namin ito kaya, subalit sa biyaya at kapangyarihan niyo po, in-enable niyo po kami sa pamamagitan ng inyo pong banal na spirito. Tulungan niyo po kami na may apply ang mga katotohanan ito at kung mayroon po kaming kinakausap dito na mga wala pa sa inyo, kayo po ang kumilos sa kanila at patuloy na ang banal na spirito ang magbukas ng kanilang puso upang matanggap nila ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At kayo po ang mag-apply nito sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya. Mayroon pa ring mga panahon na gusto naming i-please ang tao bago kayo. Isulat niyo po sa aming mga puso ang katotohanan
dapat kami po ay maging pleasing sa iyo una sa lahat bago sa mga tao. Kayo lamang po ang maluwalhati sa pangangaral na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.